Magandang araw po sa lahat at tayo po ay muling magbubuo ng makina. Ito po yung pagpapatuloy ng ating pagbubuo ng makina. So, magandang araw po sa lahat. God bless at salamat sa mga nag-subscribe at nag-comment, nag-like sa ating channel. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe at nagla-like, please subscribe. At i-click lang po yung subscribe button at click na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating pong gagawin patungkol sa makina. So ngayon po, umpisa natin ng paglagay ng piston. Pero bago po yan, magkakaroon po tayo ng konting review ng ating ginawa last time. So malalaman niyo po kung anong mga parte ng makina ang mga nilagay natin at saan siya nilagay. Okay po? Okay, last time po, ito po yung ating nagawa at i-review natin kung anong mga parts ang nilagay natin. So ang isang part na nilagay natin ay yung crankshaft. Ito po yung crankshaft, yung buo na yan. Yan po ang crankshaft. Siya ang main na umiikot sa ating makina. Okay? At siya ay nakakabit sa ating cylinder block. Okay? So kung makikita nyo, yan po ang bloke or cylinder block. Okay? Siya po ang pinagbabahayan o housing ng ating crankshaft at ang mga iba pang parte ng ating makina. At papaano naman ay kakabit ang ating crankshaft? Naikakabit ang ating crankshaft sa pamamagitan ng mga main bearing caps. Okay? Siya po ang humahawak o nag-a-attach sa ating crankshaft dyan sa ating cylinder block. Okay po, naintindihan nyo? Bago po tayo tumungo sa atin pong pag-assemble ng piston, pagkakabit ng ating piston assembly doon sa ating crankshaft, ibig ko lang pong ipapansin na ang ating bloke o cylinder block ay ating ikinabit sa ating engine stand. Ang engine stand po ay nakapagpapabilis sa ating trabaho kasi pwede nating ikutin ang makina sa pamamagitan ng handle na to. Pag inikit po natin yan, ay iikot natin ang ating bloke sa ating ninanais na position para madaling ikabit ang iba pang mga parte ng ating makina. Kung may mga katanungan po kayo, pakilagay na lang po sa inyong mga comment doon sa ating channel. At ngayon, diretso na po tayo sa ating pagbuo at pupunta na tayo dito sa ating assembly, piston assembly. Kung nakikita po nyo, ang ating piston assembly ay ang mga ito. Yan, assembled na po siya. So dito sa bandang kaliwa ay disassembled po siya. O, hindi pa nakakabit. So i-demonstrate natin. At bago tayo mag-demonstrate, ay papangalanan po natin lahat yan para malaman nyo kung ano pong mga pangalan ng piston assembly. So una, ito po ang ating piston. Yan. At sa piston ay may mga nakakabit na piston rings. Yan, parang sing-sing ng piston. At yung piston naman, ikinakabit sa connecting rod. So kung makikita nyo, yung ating piston, nakakabit siya sa connecting rod. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan po ng ating piston pin. Ito po ang ating piston pin. Okay? At yung piston pin, para hindi siya lumabas, doon sa piston pin boss, ito ang tawag sa part na ito ng piston pin boss, siya ay nailalak. Okay? Siya ay nilalakan ng piston pin lock para hindi siya lumabas. So ipakita ko po para
maintindihan nyo kung paano. Okay po, ganyan. Pwede natin kabit doon yung dulo nun. Okay po, so nakikita nyo yung lock na yan. So para hindi siya lumabas sa piston. Pakita ko po. Okay. Yan. So, sa parehas na side, tingnan natin doon sa side, sa other side, yan, parehas sila may lock para hindi siya matanggal habang umaandar. Okay po? So, ulit, piston ring, piston pin, ating piston pin lock, at ito po yung connecting rod. Sa connecting rod, meron tayong bearing, at yung connecting rod, para maikabit natin doon sa ating crankshaft, ay meron siyang connecting rod cap. So ito po, yan. Yan po ang pagkakabit. Nakakabit dyan. So ang connecting rod na i-attach sa o na ikakabit sa crankshaft sa pamamagitan ng connecting rod cap. So parang ganun din sa main bearing caps kung inyo pong natatandaan. Okay po? So i-assemble na natin ang ating piston. Ipapakita ko lang po isa lang para wag na tayong mag-consume ng time o mahaba ang ating video. So para madali ang ating video, isa lang po ang ating i-demonstrate. Total pare-parehas din naman po. Ngayon ay uumpisahan na natin ang ating pagkabit ng piston sa ating connecting rod. Okay po. At kakailanganin natin ang mga ilang tools kagaya ng piston ring expander at ang ating snap ring plier. Okay? Inside snap ring plier. Okay po? So, punta tayo sa piston. Kakabit natin muna ang ating mga piston rings. Nakikita nyo, ang piston natin, mayroong tatlong kanal o tinatawag nating grooves. Sa grooves na yan ay mga piston ring ang inilalagay. Sa ating pangatlo sa baba, 1, 2, 3, sa ating pangatlo na groove, ang ilalagay natin ay yung tinatawag nating oil control ring. Okay? Oil control rings kasi dalawa. Marami sila. Kaya oil control rings. At ang pangalawa, bago sa taas, ay ang ating compression, second compression ring. At yung sa pinakataas, ang tawag natin ay top compression ring. Okay? Atin na pong ikabit ang ating oil control rings. Okay. Susuk-suk nyo lang dyan. Yan na. Ito po ang tinatawag nating expander. Oil control ring expander. Sa paglalagay ng ating piston ring, so hindi safety po, wag nating kamayin siya kasi baka maputol. So for safety, ang ating gagamitin ay ang ating piston ring expander. Paupuin natin siya dyan. Close natin ng kaunti. And then, kita nyo? Yan, kita nyo po? Yan, paupuin natin yan at i-expand natin siya. So, kung na-expand na siya, pwede na nating ikabit. Yan. Dahan-dahan lang. Okay. At aalisin natin ng dahan-dahan din. So, i-check natin para maganda yung fit niya. Yun. Okay po. Sunod, ang ating second compression ring. Bago po tayo maglagay, dapat siguraduhin natin na yung facing o harap niya
may mark siya na nakalagay top. So, doon po yun sa bandang taas, yung harap niya. Okay? So, kung nakita natin na may top dyan, ewan ko lang po kung makikita nyo. Okay, titingnan natin sa labas para mas maganda. Andito po tayo ngayon sa labas upang ipakita kung ano yung sinasabi kong top. So, kung makikita nyo po, andun. May top siya. Yan. Tapos yung kabila naman ay may letter A at andun po ang top. Okay po. Atin na pong ikabit ang ating second compression ring. Lalagay lang natin siya dito sa expander. At ikakabit na natin dyan sa ating piston. So, paupuin natin ulit, gaya ng dati. Close and then upo at expand. So, dahan-dahanan lang natin, dahan-dahanin para may pasok natin sa ating piston. Okay. Dahan-dahan lang para hindi siya. Okay, andyan na siya sa loob. Ayan na. Okay. At last, huli ang ating top compression ring. Muli, lalagay natin siya dito sa expander. Close nyo muna ng kaunti. At paupuin nyo. Gaya niyan. At expand na natin. At ilagay na natin dito sa piston, sa ating piston. Okay. Once na ipasok nyo na, ganyan. Okay, i-release nyo and then alisin. So, testingin natin lahat. Okay. Ngayon, ready na siya para ikabit natin yung connecting rod dyan. Sa ating pagkabit ng connecting rod, kailangan alam mo yung mga tanda para hindi magkamali ang paglagay mo ng connecting rod sa piston. So dito sa piston natin, ito po yung harap niya, may arrow siya dyan, may makikita tayong arrow. Pakikita ko sa inyo yung arrow. Yan po, sa baba. Ito. Ito ang ating arrow. Ang ibig sabihin po niyan ay nasa front. Yang arrow na yan. Okay po. Sa ibang piston po ay iba naman ang marka. Pwedeng may notch or may nakalagay na F or front. Dito sa ating makina, arrow po ang nakalagay. So yan, kung nakita nyo yung mark or marka ng arrow, alam na natin yung front. Eh paano naman yung connecting rod? Yung front ng connecting rod. Dito po sa ating makina, ang front niyan ay kung itong length ng ating connecting rod mas mahaba doon sa left, ito po yung bandang harap dito. At yung connecting rod cap naman ay meron tayong marka dyan. Ito yung front natin. Kapag nilagay natin yung connecting rod cap doon sa connecting rod, tingnan mo yung markings, ito din, yung locking tanks. At sa kabila, meron din. So pag asawahin mo yan, so pareha sila nasa front. Okay? Pareha sila nasa harap. Itong left side na mas mahaba. At yung piston ikakabit natin. So pare-pareha sila nakaharap. Atin na siyang ilagay. So, if ito ang harap, lalagay natin ito dito. Okay. So anong kakailanganin natin? Kailangan natin ng engine oil.
para malagyan natin itong connecting rod bushing sa loob ng oil. Okay? So nilagyan na natin ng oil at lagyan din ng oil ang ating piston pin para madali natin siyang maipasok. Okay po? So ilalagay na natin yung connecting rod. Ganyan. At pasok natin yung piston pin. Okay, pasok natin. Dahan-dahan lang. Okay. Para makita nyo, tataas ko. Yan. Naipasok na natin initially at atin siyang ipupush na o itutulak lang. Okay? Ayan, naipasok na natin. So, ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng ating lock. Ilalagay na natin yung lock. Gagamitan natin ng piston ring. Ibig kong sabihin ay snap ring plier. Ayan. So, ilalagay natin siya dito. So, makikita nyo may dulo siya. Yung ating snap ring plier para dito sa butas ng ating piston pin lock. So ilalagay natin diyan. Yung flat side dapat nandito. Yung flat side papunta doon ang lagay. So ilalagay na natin yung snap ring sa loob. Okay? Ayan. So nakalagay na siya. At yung ikalawa naman, push mo ng kaunti ang piston pin. At yung flat side, dapat nakaharap doon sa piston pin. Okay, atin na siyang ilalagay. At expand din. I-contract. Kasi opposite pala to. Ayan. So, atin na siyang ilagay. Paikutin mo lang siya. I-check mo kung maayos yung pagkakalagay. I-check natin. Iikot natin ng maayos. Okay, ilagay natin yung snap ring, iikot natin. Okay, maganda. Check natin. Okay. So, ito na ang ating assembly, piston assembly. At pagkatapos niyan, ay ilalagay na natin siya sa ating makina. Sana po naintindihan nyo ang pagkabit. Sa paglagay ng ating piston assembly sa ating makina, partikular sa pagkabit natin nito sa crankshaft, una, paikutin natin muna yung ating cylinder block na ganito. Ayan. So, nakatayo siya para mas madali may kabit ang ating piston. At ikalawa, paikutin natin ang ating crankshaft para pumunta dito yung journal niya. Tinatawag na connecting rod journal. At kung paikutin ko, okay, tingnan nyo lang. Okay, pag pinaikot natin ang crankshaft, makikita natin na may partnering pala. So, ang ating makina, meron yung numbering. If ito ang ating reference na front, ito ang ating front o harap, may numbering siya. Pag uumpisa siya dito, 1, 2, 3, at 4. So, kung makikita nyo, yung connecting rod journal ng number 1 ay parehas sa number 4. At yung 2 and 3 naman, parehas din. Kung iikot natin yung crankshaft. So, parehas ang posisyon nila kasi sila ay tinatawag na magka-partner. Sa paglagay ng ating piston,
Unahin natin yung number 1 at number 4. So, partner sila. So, yun po ang unahin natin. At sa pag-assemble natin ng ating piston sa ating, o pagkabit ng ating piston assembly sa ating crankshaft, may mga kakailanganin tayong mga ilang kagamitan. At ito ang mga yon. Una, meron tayong piston ring compressor, at meron tayong T-wrench, at meron tayong socket wrench, extension, at ang ating torque wrench para masiguro natin ang higpit o kuha natin ang higpit ng ating connecting rod bolts ng tama. So, gagamitin natin ang ating torque wrench. Umpisa na natin ang paglagay ng ating piston assembly sa ating makina. So, kailangan din natin ang ating engine oil at ating plastic hammer sa ating pagtutulak ng piston papunta doon sa loob. Okay. So, yun pa rin ang ating front. Ito ang ating front. At ating arrow. So, papunta sila doon. So, ating lalagay muna ang, bago natin lagyan, o ilagay ang ating mga piston, ay ilagay muna natin ng oil ang ating cylinder para maganda ang pag-slide ng ating piston pagpasok. Okay. Okay. Tapos, lagyan din natin ang ating piston rings o piston ng engine oil. At ating paikutin siya. Okay. Ayon sa ating service manual, ang paglagay ng piston ring, yung piston ring ay ganito, 180 degrees. Yung piston ring gap niya, hindi dapat sila magkakapantay kasi maglilik po ang ating compression sa loob ng makina. So, isa dito, isa dyan, at isa doon sa baba. Yun. Yan. So, ganyan po ang ating arrangement. So, atin na siya ipapasok. Lagyan na rin natin ng oil ang ating connecting rod bearing para nakahanda na. At ito na. Lagyan muna natin siya dyan. Okay. So, hindi po yan makakapasok. Gagamitan natin ang piston ring compressor. Okay. So, i-compress niya ang piston rings. So, sa paglagay, dahan-dahan natin ipasok. Palakihin muna natin. Okay, ating ipasok siya. At, dahan-dahan natin i-compress ang ating piston ring. Okay. Yan, ganyan. At saka, itutulak natin siya itong ating martilyo. Kaya lang, yung handle lang gagamitin natin para hindi siya ma-damage. So, natin siya itutulak na. Yun, pasok na. Pumasok na ang ating piston ring. Pupunasan natin siya para maalisan natin ang dumi kung may dumi para sigurado. Yun. So, ating siyang itutulak papunta doon at pakikita ko sa inyo doon sa kabila kung ano ang ating gagawin. So, ito na siya. Ito na siya. Atin na natin siyang huhugutin
para maikabit sa ating crankshaft. Okay, gandahan lang. Okay, so ayan na siya. At atin ang ikakabit ang ating connecting rod cap. Lagyan natin ng oil. Langis ang ating connecting rod bearing. At saka yung tanda doon at saka tanda dito. Dapat huwag natin kalimutan. Okay, lalagyan na natin. Okay, para madali, gamitan natin ng T-wrench para madali ang ating pagpasok kapag lagay ng ating bolt. Okay, hindi muna natin siya itutorque. Mamaya na, sabay na pagpasok natin ang ika-apat na ating piston assembly. Ngayon, nailagay na natin yung 1 at saka 4. Atin na siyang ito-torque wrench. Una, i-torque natin siya ng 30. So, ulitin ko, itong torque wrench merong arrow. Dapat napili natin yung arrow na pa-clockwise o ayon sa ating relo, pag-ikot ng relo. Okay? Yun, una. Dalawa. Tatlo. At apat. Okay. 30 Newton meter. At sunod, 60 Newton meter. 35, 40, 45, 50, at 60 Newton meter. Okay. At sa pang-apat. Okay. Testingin natin kung maganda ang ikot ng ating makina. Yan. Okay siya. Okay. So, atin ang ilagay ang number 2 at number 3 na piston assembly. Okay, atin na siyang hingkutan. So, 30 Newton meter. At 60 Newton meter. 45, 50, 55, at 60. So, kung makikita nyo may guhit po above 50. Yan, 60. Yun. 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 At tapos na ang ating paglalagay ng ating piston assembly. So, titesting natin kung maganda ang kanyang ikot. Okay. Maganda siya. Okay. So, papakita natin yung ating na-assemble na piston.
So, ayan na po siya. Okay. Yan po ang ating nagawa ngayon. Ang paglagay o pagkabit ng ating piston assembly sa ating makina. So, ito na po, atin ang paikutin siya at i-check ang ating piston assembly. Yan. So, kung makikita nyo, number 1 at number 4, magka-partner. At yung dos at saka tres naman. Okay, so maganda ang ikot ng ating makina. Next time, ang ating pong gagawin ay ilalagay natin yung camshaft at mag-i-engine timing tayo. So, wag po kayong bibitaw, nood lang po kayo, sunod-sunod po ito hanggang mabuo natin ang makina. Salamat po.